Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Log9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Bicol, sa Nabua, Camarines Sur, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential farm property na may lot area na 4,737 square meters. May floor area po ito na 90 square meters more or less. Ito po yung titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Along Barangay Road o Main Road, na kung saan sa harapan po nito ay yung daan papuntang GMA Highway, na hindi na po kayo dadaan ng Baaw, Pili, at Naga. Shortcut po yan going to Manila. Kaya at the end of the day, ito po yung magiging commercial lot na. Ito po yung bahay, then meron pong setback, 2-meter setback sa gilid nito, papunta yan sa dulo. Napakalawak po nitong property, may ibang parte na po na merong concrete fence. May mga fruit-bearing trees na rin po sa loob nito, gaya ng mangga, saging, nyog, at marami pa pong iba. May access na rin po dito ng tubig, kuryente, at internet provider. May maliit pong structure dito na ginawang storage room o stock room. Napaganda po nito para sa inyong retirement, gawa ng napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin, at sa klima naman po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit, at hindi naman ganun kalamig. Nasa gitnang parte na po tayo ng property kung saan ito'y patag na patag pa rin po. Marami po kayong pwedeng i-project dito. Kung sakali man na mahilig kayo sa panabong na manok, pwede po itong gawing game farm. Then kung sakali man po na gusto nyo magnegosyo, pwede po itong gawing private resort, gawa ng napakalawak pa po nitong bakanting lote sa likod nitong property. Dito po pwedeng lagyan ng swimming pool, then mga cottages sa gilid nito. So depende po yan once na ma-acquire nyo kung anong project ninyo dito sa property. May nabanggit po sa akin si owner na may maliit na parsela ng lupa sa likod ng property na kung saan isasama na niya o ibibigay na niya sa kung sino man ang makakabili nito. So dun po sa 4,737, kung hindi po ako nagkakamali, may maliit na parsela pa sa likod nitong property na isasama na ni owner. Base po yan sa narinig ko sa kanya nung kami nagpulong. So ito po yung dulong parte ng property. Tungkol naman dun sa isang parsela ng lupa o maliit na parsela ng lupa na hindi naman niya prenesyohan siguro upon tripping, i-check na lang natin. So hanggang dito po, patag na patag pa rin po. Gaya ng sabi ko, wala pong masasayang. Usable po lahat. So mo nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Bicol, sa Nabua, Camarines Sur. May lot area po ito ng 4,737 square meters. Ito po ay along main road na kung saan dito po dumadaan sa harapan ng property yung mga nag-shortcut mula Albay going to Manila na hindi na po dumadaan ng Baaw, Pili at Naga City. Kaya possible po itong maging commercial area. Mula po dito sa harap ng property all the way to GMA Highway. After po ng Naga City ang labas niyan. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at sa klima po, banayad lang, hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Ito pong property ay meron pong structure na kung saan hindi na rin po ito prenesyohan ni owner. So, linawin ko lang po.
Si owner po is selling this property as lot only. Kung meron man po kayong nakitang old structure, yan naman po ay for free na po. Kaya hindi na po may iwasan ang mga komento na kesyo luma na itong bahay at may ipapagawa. Ito po ay for free. Linawin ko lang po. Hindi na po ito sinama sa computation ni owner sa pagbibenta nitong property. Dito po sa labas ay may open lanay, then may trellis. Yan po yung harapan na kung saan napakalawak pa po. Then after po ng concrete fence, matatanong nyo naman, may mga sasakyan nang dumadaan. Okay, big question mark. Ba't binebenta? Reason for selling. Sila po ay nakatira na sa Canada. At lahat pong pamilya nila ay nandun na rin. Kaya mas pinili po nilang mag-stay doon. Ito na po yung main door. Ito po yung naka-solid wood door. At ito po yung living area o salas. Napakalawak po, open concept lang, walang partition, kaya maaliwalas. Meron din po itong customized glass window dito sa kabilang side. At mula po dito matatanaw natin ang wooden bar, may dalawang high chair, at meron pong dining area at yung formal kitchen na may kitchen countertop, kitchen window, at access door palabas ng bahay. Ito po yung wooden bar. Then dito po sa kabilang side naman ay meron pong countertop na may stainless sink and faucet. Doon po sa corner ay may wall-mounted cabinet. At dito naman po yung built-in cabinet. Dito naman po yung access door papunta dito sa covered carport. Nakakasya po ang isang SUV at dalawang sedan. So, ito po yung hallway na papunta naman sa common toilet and bath na kung saan napakalaki po ng espasyo nito. Naka-tile bathroom wall, then maayos naman ang toilet fixtures, may bathroom window, at bathroom countertop. Ito po yung access door papunta sa first bedroom. Mamaya po, ikutan natin yan dun sa kabilang pintuan. Meron pong access door dito na papunta naman sa gilid ng bahay. Meron din pong security grill at aluminum screen door. Actually, dumaan na po tayo dyan kanina. Yung first part ng video mula po sa gate, papunta sa likod ng bahay. So, ito po ulit yung hallway. Then, yan yung pintuan papunta sa garahe. Then, dito naman po yung papunta sa kitchen, dining, at living area. Sa dulo po, matatanong natin yung main door at yung malaking glass window. Ito po ulit yung formal kitchen, yung dining area, at dito naman po yung daan papunta sa mga kwarto. Ito po yung first bedroom. Napakalaki po ng espasyo. Nakapalitada na po ang wall, kaya pintura na lang kulang. Meron pong dalawang glass window. At tungkol naman po sa mga kagamitan, gaya nitong aircon, itong bed frame, siguro po pag-usapan nyo na lang ni owner. Meron din pong mga cabinet. Ito po yung tinutukoy ko na pintuan naman na papunta dito sa banyo. Na kung saan dito po tayo galing kanina. Balik po ulit tayo dito sa first bedroom. So, check po natin yung kabilang kwarto. Kalabas po tayo. Ito po yung hallway. Then, ito na po yung second bedroom. So, ganun din po. Nakapalitada na siya. Ang kulang na lang ay pintura. Meron din pong malaking glass window. At ito naman po yung third bedroom. May malaking glass window with security grill. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Labas po tayo. At habang pinagmamasdan niyo po itong buong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa bayan ng Nabwa, ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 16 minutes.
Mula naman po sa Iriga City, ang distance is 14 kilometers at the travel time is 27 minutes. Sa Iriga City po ay kompleto na rin gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at mga hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Naga Airport sa Pili, Camarines Sur, ang distance is 25 kilometers at ang travel time is 35 minutes. Mula naman po sa Naga City, ang distance is 34 kilometers at ang travel time is 56 minutes. Mula naman po sa Legazpi City, ang distance is 64 kilometers at ang travel time is 1 hour and 43 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila, ang distance is 392 kilometers at travel time is 9 hours and 18 minutes kung private car. At kung public transportation naman, gaya ng bus, mga 10 to 11 hours. Kung mag-airplano naman po kayo, mula Manila, mga 2 hours and 45 minutes lang po. Sa mga familiar po dito sa property, opo, na-vlog ko na po ito. Nag-markdown price lang po si owner kaya ni-reshoot ko. Mula po 5.5 million, nag-markdown price na siya ng 4.5 million pesos. Net. Ibig pong sabihin, si buyer po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram, sa mga iPhone user man, may iMessage, meron din pong email, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Noblen TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel kami na The Noblen TV Channel at Noblen TV Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Pag-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings sa pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.